Dear Captain Kokak, noong isang taon, nagbukas ako ng maliit na karinderya sa tabi ng terminal. Hindi malaki ang puhunan ko, kaya sinisigurado ko na laging sariwa ang karne na ginagamit. Alas 5 ng umaga ako pumupunta sa palengke para makakuha ng magagandang piraso bago dumagsa ang ibang mamimili. Isang araw, habang paikot-ikot ako, napansin ko ang isang bagong bukas na pwesto. Malinis ang pagkakaayos. Malamig ang paligid kahit walang electric fan. Lumapit ako at nakita ko ang isang lalaking tindero. Maputla ang balat at tila hindi umiimik. Nakalatag sa mesa ang mga piraso ng baboy. Mapulang mapula. Walang kahit anong bahid ng dugo sa paligid. Pinili ko ang 1 kilo ng laman at napansin ko na parang may kakaibang amoy yon. Hindi panis, pero amoy na parang pabango. Sabi ng tindero, "Masarap yan, ma'am. Tsak, babalik ka." Binayaran ko at umuwi agad para makapagluto ng sinigang. Kinagabihan, habang nagsasara ng karinderya, may kumatok sa pinto ng bahay. Pagbukas ko, isang lalaking basa ang buhok, kulay abo ang balat, at nakatingin sa akin ng diretsyo. Matalim ang tingin niya at may tubig na tumutulo mula sa kanyang damit, na para bang galing siya sa ilog. Bulong niya, "Ibalik mo ang laman ng anak ko." Napaatras ako at mabilis na isinara ang pinto. Pinilit kong kalimutan yon, pero kinabukasan, sa isang balita, ipinalabas ang kwento ng batang lalaki na natagpo ang wala ng laman ng dibdib. Malinis ang hiwa, parang ginamitan ng kutsilyo sa palengke. At sa larawan ng bata, nakasuot siya ng parehong pulang t-shirt na nakita kong nakabalot sa isang piraso ng karne na nabili ko. Hindi ko na nakita ang lalaking nagpunta sa bahay. Pero hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ang pangyayaring yon. Dear Captain Kokak, lumuwas ako sa Maynila noong kolehiyo at halos 5 taon akong hindi umuwi sa probinsya. Kaya noong nagsabi ang boss ko na pwede akong mag-leave, agad akong bumiyahe. Sinalubong ako ni nanay sa may tarangkahan, naangiti, hawak ang isang palayok. "Anak, espesyal to, paborito mo," sabi niya, habang inilalapag sa mesa ang adobong sobrang bango. Malambot ang karne, halos matunaw sa bibig ko. Wala na akong ginawa buong maghapon kundi kumain at makipagkwentuhan kay nanay. Bandang alas 9 ng gabi, may narinig kaming iyak mula sa labas. Ang kapitbahay naming si Aling Mila. Umiiyak habang sinasabi sa mga tao na nawawala ang kanyang anak na babae. 3 araw na ang nakararaan. Habang nagsasalita siya, bigla akong napatitig sa palanggana sa kusina, kung saan niluto ang adobo kanina. Doon, nakita ko ang maliit na kuko at hibla ng buhok na hindi natanggal sa sabaw. Hindi ko masabi kay nanay ang nakita ko. Pero simula noon, tuwing kumakain ako ng kahit anong ulam galing sa kanya, parang may nakatingin sa akin mula sa madilim na kusina. At sa tuwing nakakagat ko ang litid, pakiramdam ko, kamay yon ng batang hindi pa nakakauwi. Dear Captain Kokak, 3 taon na akong nagtatrabaho sa meat shop dito sa bayan. Karaniwan, masaya ang trabaho. Kaunting hiwa,
timbang, tapos bayad. Pero isang gabi, habang nagsasara na kami, pumasok ang isang matandang babaeng nakaitim mula ulo hanggang paa. Walang kibo. Nakatingin lang sa akin. "Kalahating kilo ng baka." Malamig niyang sabi. Pagbukas ko ng freezer, may nakita akong itim na bag sa pinakailalim. Hindi ko yan maalala na nilagay namin doon. Out of curiosity, binuksan ko at nakita ko ang kamay ng isang babae. Maputla, malamig, at may suot na gintong singsing. Napaatras ako at mabilis na isinara ang bag. Nang bumalik ako sa counter para tanungin ng matanda kung anong gusto niyang hiwa ng karne, wala na siya. Naiwan lang sa mesa ang 1,000 piso. Malutong pero sobrang luma ang itsura nun. At may mancha na parang kalawang. Kinabukasan, tinanong ko ang mga kasama ko kung kaninong bag yun. Walang umamin. Bigla na lang din daw kasing nawala ang bag. Nang tignan namin ang CCTV, malinaw na makikitang binuksan ko ang freezer. Pero wala namang bag roon. At pagbalik ko sa counter, parang may kinakausap ako kahit wala namang ibang tao roon. Wala din ang nakausap kong matanda. Dear Captain Kokak, nang mag-college ako sa Maynila, nakatira ako sa isang lumang apartment. Mahilig akong bumili ng longganisa sa tindahan sa kanto. Mura, masarap at mabango kapag niluluto. Isang gabi, napansin ko na iba ang amoy. Matamis pero may kakaibang hapdi sa ilong. Dahil curious, kinausap ko ang tinderong si Mang Rudy. "Gusto mong makita paano ginagawa?" Tanong niya. Sumama ako at dinala niya ako sa isang lumang bodega sa likod ng tindahan. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang isang mahabang mesa ng karne. Pinapaitim ng dugo, tinatadtad at minamasa. Pero sa sulok ng bodega, may 3 bangkay ng mga lalaking may tato at sugat sa katawan. Sa sahig, may mga paa at kamay na tinatanggalan ng laman gamit ang matalim na kutsilyo. "Walang nasasayang dito," sambit ni Mang Rudy. Sabay tawa. Tumakbo ko palabas. Nagsusuka sa kalsada. Kinabukasan, wala na ang tindahan. Parang hindi talaga yun nag-exist. Pero minsan, kapag naglalakad ako sa Quiapo, naaamoy ko ulit ang matamis na amoy ng longganisang yun. Dear Captain Kokak, noong bata ako, lagi akong excited kapag may handaan sa baryo. Kahit lamay. Isang gabi, inimbitahan kami ni nanay sa isang lamay sa kabilang sityo. Hindi ko kilala ang namatay. Pero sabi ni nanay, kaibigan ng kamag-anak namin. Pagdating namin, may malaking lechon sa mesa. Sobrang sarap ng balat at malasa ang laman. Habang kumakain ako, napansin ko ang kabaong sa gitna ng sala. Lumapit ako para sumilip. Halos mahulog ang plato ko nang makita ko ang laman noon. Isang matabang lalaki. Pero wala nang laman mula dibdib pababa. Ang mga sugat ay malinis na parang hiwa ng professional na naghihiwa ng karne. Nang tanungin ko si nanay kung kilala ba talaga niya ang patay, ngumiti lang siya at sinabing, "Kumain ka na. Huwag ka nang magtanong." Kinabukasan,
Tinanong ko ang mga kapitbahay kung may namatay na ganoon sa kabilang sityo. Wala raw. At wala ring lamay na naganap kagabi. Pero hanggang ngayon, tuwing makakakita ako ng lechon, hindi ko maiwasang maalala ang lasang yon at muling magtanong, kanino kaya galing ang laman na yon?